Sa ating pong pagpapatuloy, alam ko po, excited na po ang bawat isa. Ihanda po natin ang ating mga puso, ating pong mga kaisipan, as we listen to the Word of God, na ito po ay dadalhin sa atin ng lingkod ng ating Panginoon, Pastor Herbert Supan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa kasama natin sa online at sa lahat po ng mga manonood pa. Ayan, Merry Christmas sa bawat isa. Batiin po nyo ng magandang umaga ang inyong katabi. Sabi nyo, God bless you, brother. God bless you, sister. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Napakadakila po ninyo, Panginoong Yesus, na ang nais mo sa araw na ito'y lubusan ka naming maranasan. Holy Spirit, have thine own way. Kayo po ang magpalakas, magpagaling, magligtas, tumugon sa lahat ng mga panalangin at kahilingan. Inaangkin na po namin ang inyong tagumpay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat po'y magsasabi ng Amen. Sa umaga pong ito ay nais kong magsalita sa paksang Serve like Christ. Serve like Christ. Panawagan para sa paglilingkod. Nawala yung Bible ko dito. Okay, babasahin po natin uli yung binasa po kanina, but portion of it, yung pong sa John chapter 13, verses 12 and following. Nasa PowerPoint naman yata. Okay? Okay, basahin po natin. Thank you so much. God bless. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sinabi sa kanila, naunawaan ba ninyo ang ginagawa ko sa inyo? So imagine po ninyo, ang Panginoong Yesus ay inipon ng mga disciples at kinausap. After niyang nagturo sa kanila, huminto siya at hinugasan ang kanilang mga paa. And then bumalik sa upuan at tinanong niya ito. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ito lang po ang passage of the scripture na si Jesus, hindi lang isang beses, kundi 3 paraan ng pagtuturo ang kanyang ginawa. Na dito ay gustong-gusto niya na yung mga disciple, maunawaan nila yung kanyang sinasabi. And sabi niya, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Verse 13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. 15. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Verse 17. Ngayong alam na niyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo.
Kadalasan po sa Bible, pag si Jesus may tinuturo, pagkatapos niyang sinabi, tapos na. Dito kakaiba. Kanyang sinabi ang gusto niyang mangyari, tapos suminto siya, nagbigay siya ng actual illustration, kumuha siya ng towel, kumuha siya ng basin at hinugasan ang paa ng mga disipulo. Pagkatapos niyang illustrate yung gusto niyang mensaheng ibigay sa mga disipulo, ay kanya pang diniin. Nilagyan niya ng command at ang command niya ang tindi. Kung kinikilala niyo akong guro, kung ako'y kinikilala niyong Panginoon, para kung nire-respeto niyo ako, kung pinapaniwalaan niyo ako, ang sabi niya, kung anong ginawa ko sa inyo, gawin din niyo sa isa't isa. Wala na pong mas lilinaw pa dun. Sinabi, ginawa, kinuman. Sabi ko, napakahalaga yata ng katuroang ito, but ganun na lang ang pagpapahayag ni Kristo sa katotohanan ito. Sa mga passages na ito, there are 4 important lessons from the washing of the feet of the disciples. Ito yung gustong iparating ng Panginoon, hindi lang sa mga disipulo, kundi sa bawat isa sa atin ngayon. This is very, very important, lalo na sa kapanahunan ngayon. Gagamitin ko po yung acronym na LOVE, L-O-V-E, para maipakita yung 4 important lessons from these passages. Una, love like Christ. Nangangahulugan ito ng seryosong pag-ibig sa mga disipulo. This reveals a deep and sincere love for His disciples. Kang pampangan, sabi ng Lord, "Oy ning buriko, naning buriko, lugod kayo keng balang metong. Pero yung lugod yu, iya mo sasabihan, paltoya keng kayong pamag-serve." Pasensya na po sa mga Tagalog. Ita-translate ko po sa Bisaya. Ang sabi ni Lord, ganito ito kahalaga. Hindi ko lang sasabihin sa inyo, ipapakita ko pa sa inyo na ang seryosong pagmamahal ay ipinapahayag sa paglilingkod. Pero kakaiba yung paglilingkod na ginawa ng Panginoon dito. Bakit? Tignan natin yung verse 1 ng chapter 13. Before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to their Father. So, malapit nang mamatay. Actually, this is Thursday. Kinabukasan, papatayin na siya. He showed, look at this, the disciples the full extent of His love. Alam po nyo, yung konteksto po nito, sa isang araw lang, Thursday yan, sa ang daming mga mahalagang event, major event sa buhay ni Jesus. Sa araw ding ito, nangyari po yung Last Supper. Nangyari yung Gethsemane. Nangyari yung betrayal and arrest. Nangyari yung trial before the Jewish authorities. Pero sa lahat ng ito, si Jesus, pinili niya na makipag-fellowship sa mga disciples at gawin ito. Ang ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon, ang kapulungan ng Kristyanismo, gusto ko mag-disciple kayo, gusto ko ilaganap niyo ang mabuting balita, ang ginagawa ko sa inyo, ang kamatayan ko para sa inyo, pero dapat ang pundasyon niyan, sincere and deep love. Kung merong community na aasahan mo
ang totoo at malalim na relasyon. Yan ang community ng Kristyanismo. The church. Yes, we're not perfect. Marami tayong mga pagkukulang. Marami tayong mga mistakes. Pero it is in this context of Christianity, dun mo masusumpungan ang tunay at malalim na pagmamahalan. Why? Because that is Christianity. The message of Christ, love, so love the world. Kaya pag nagse-cell group ka, dapat sincere and deep love. Hindi po shallow relationship. Hindi po facade relationship. Dapat you speak from the heart. You are really concerned. You really want relationship. Talagang buriming i-edify, buriming soften, buriming i-bless. There must be a building of strong relationship. Ang isa sa napakaganda sa buhay, join the care group. Hindi po sapat yung hi, hello. Kailangan merong nabibuild na relasyon. Kailangan merong ka-prayer partner. Kailangan merong nahihingahan. Kailangan merong kakampi na lumalaban. Sa panahon ngayon, we cannot conquer the enemy alone. We need the church. We need the community of believers na nagpapalakasan. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Anong mindset? Na si Jesus Christ, na nagkatawang tao, sa kanyang pagpapakababa, na konekta niya, na ipadama niya kung gaano niya tayo kamahal. Ba't tayo naririto ngayon? Ba't tayo nag-alay ng ating buhay? Ba't handa nating itaya ang lahat? Kasi natagpuan natin ang malalim at tunay na pag-ibig kay Jesus Christ. The greatest love story of all, the greatest lover of all, His name is Jesus Christ. We can model Christ's love by doing what we can to serve others. Napakahalaga sa panahon ngayon, maintindihan natin yung prinsipyo that every moment matters. Every moment matters. You see, sa konting oras ni Jesus, pinrioritize niya na makausap, makabanding ang mga disciples. Because any moment, Jesus can come. Andiyan na lahat ng mga signs. Sabi nga ni Bishop, ang attitude natin ngayon, dapat everyday pagising mo, ready ka. Pero pag magpaplano ka, magtatrabaho ka, as if the Lord is not yet coming. Ayaw naman natin parang mag-hermitanyo na lang tayo at maghintay sa pagbabalik. Tuloy ang buhay. No? Nung si Charles Spurgeon tinanong siya kung ano ang gagawin niya, kung alam niya, darating si Lord bukas. Ang sabi niya, yung nakaplano ko, tutuloy ko. Mag-garden ako, tapos magmi-ministry. Sapagkat ang plano ng kanyang buhay, andun na. Everything na ginagawa niya, as if darating na si Lord, pero may plano siya. Kung anumang oras dumating si Lord, ready siya. Kung darating si Lord ngayon, masasabi ba nating, handa na ako? Mission accomplished na ako. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Every moment matters. Ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 13, for you have been called to live in freedom. Not freedom to satisfy your sinful nature, but freedom to serve one another in love. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received
to serve others, faithfully administering God's grace in different forms. Yung gift dito na sinasabi niyang binigay ni Lord sa bawat isa, hindi po yung regalo na nakabox. It is the gifts of talents, skills na dapat gamitin to serve others. Meron po tayong isang kapatid sa Betis na marunong siyang sa music, magkanta, sa musical instruments. At ang sabi niya, Pastor, gusto kong i-serve si Lord. So talagang full-time siya, nag-train siya ng mga song leader, nag-train siya ng mga tumutugtog. At sa kanyang pagsiserve, lahat volunteer niya yung kanyang talento, yung kanyang lakas. Serve. Whatever gift we have received, serve others. Sa verse 2, sa John chapter 13 verse 2, makikita natin yung katuruan na love the unlovable. Ang sabi niya sa verse 2, the supper being ended, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Ang ibig sabihin, doon sa mga hinugasan ng paa ni Jesus, kasama si Judas. Si Judas dito, naghudas na. Alam na ni Jesus na ipagkakanulo siya. Na napakasama. Ni Judas. Maganda yung sinabi kanina ni Pastor. Magpapastor ka? Sabi niya, Judas did not choose Jesus. But Jesus chose Judas. Grabe yun. Pang-drama yung dating nun. May impact. Oo, pinili ni Judas ang pera. Yung ilang years na nag-invest ng buhay, hindi niya pinanghinayangan. And yet, si Jesus, minahal pa rin siya. Hinugasan yung pa. Doon sa Lord's Supper, nag-extend pa siya ng friendship. Eh kung ako, alam ko maghuhudas nito. Imbis na hugasan ko yung pa, putulin ko yung pa nito eh. Ba naman yan? And yet, ang sabi ni Jesus, pagkatapos ng hugasan ng paa ng mga disipulo, nauunawaan ba ninyo ang ginawa ko? Tinatawag niya kong guro, tama yan. Kung kinikilala niyo ako, gawin ninyo ang ginawa ko sa inyo. Hugasan niyo ang paa ng isa't isa. Love the unlovable. Love your enemies. Do not repay evil for evil. Bagkus, if anyone persecute you, kung ikaw ay sisiraan, sabi niya, bless them, pray for them. Amen. Ang tinuturo ng Panginoon, kahit ugaling Judas, mag-extend ka pa rin, iserve mo pa rin siya. Ba't nagtagumpay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? What is the greatest weapon of conquering the kingdom of darkness and Satan? It is the armor of love. For God so loved the world. Ang sakaaway, galit, patayin si Kristo. Si Jesus, because of His love, binigay niya ang kanyang buhay sa krus. Pumasok sa pain si Satanas. Patayin yung kanyang kaaway. Si Jesus, ibigay ang kanyang buhay sa mga nagkasala. After 3 days, He rose again. Ba't niya nagawang ibigay ang kanyang buhay? For God so loved the world. Sabi nga ng isang, makalimutan ko sinong nagsabi nito,
If you want to conquer your enemy, love them. Meron pong isa na nag-amen. Kapag ka daw gumawa ka ng mabuti, ang sinukli masama, evil daw yon, evil. Pag gumawa ka ng mabuti, ginantihan ng mabuti, human daw yon, humanity daw yon, pagiging makatao. Pag ginawan ka ng masama at ginawan mo ng mabuti, divine daw yon, divine. That is Christianity. That is pagiging makatiyos. Here, ito yung tinuturo ni Kristo. Gawan mo ng mabuti yung taong ayaw sa'yo, yung taong gumagawa ng masama. Pray, do good to them. Huwag gaganti. Ang Bible, meron siyang principle of non-retaliation. It's clear in the New Testament. It's clear in the Epistle. It's clear in Ephesians chapter 4, verse 2. Sabi doon, living as becomes you with complete lowliness of mind, humility and meekness, unselfishness, gentleness, mildness, with patience, bearing with one another, and making allowances because you love one another. Totoo naman po, some people can be difficult to love. And so we do not even try to care. But God says, love them just as I have loved you. You will bring glory to me as you share your love to them. Pangatlong katotohanan, offer Christ's ministry. Nangangahulugan ito ng pagpapakumbaba. This means we need to follow the example of humility. And sabi sa verse 3 and the following verses ng John chapter 13, Jesus knew that the Father has given him authority over everything, that he had come from God and would return to God. So this is declaring that the deity of God. Kasi Diyos at babalik na uli doon. Verse 4, so he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist. Hinugasan ng mga paa. Ano po ito? Grabe. Namangha ng mga disciples kasi ang gumagawa ng paghuhugas ng mga paa, alipin. Sa panahon noon, this is required. Lalong-lalo sa kanilang pagbibiyahe, naglalakad yan, nakasandals lang. Walang medyas, walang sapatos. Lahat ng dumi, hindi pa po wala pong maayos na daan doon, maputik, malikabok. Lalakad yan ng milya-milya. Kaya pagpasok mo sa bahay, it is their costume. It is their respect na hugasan yung paanong bisita mo. Pero ang gumagawa nun, mag-assign ka ng alipin. Sa kasong ito, si Jesus ay naghugas ng mga paa ng disipulo. Kaya nga sabi ni Peter, Lord, wag! Hahawakan mo yung paa ko? Naman. Never! But Jesus did to show them kung paano mag-establish ng tunay at malalim na relasyon. Alam po ninyo, para makapagpadama ka ng pag-ibig, it takes humility. The first step towards a lasting and deeper relationship, humility. Kasi bakit ganito yan? Sa lahat ng karelasyon mo, sigurado may magkakamali sa'yo. Sinasadya man o hindi.
Pag ikaw nasaktan at ma-pride ka, simula nung ikaw ay masaktan, hindi ka nagagawa ng step, palayo na yung relasyon. Magbabago ka na ng treatment. Hindi ka na pupunta doon sa dapat puntahan. Hindi mo na sa kakausapin gaya ng pag-uusap na dapat ginagawa. Kasi bakit? Nagkamali siya. Nasaktan ako. Kaya napakahirap mag-build ng lumalalim na relasyon ang taong ma-pride. Tinatandaan nila. Ang daling kausap, ang daling karelasyon ang mga taong mababa. Yung ma-pride, yung maliit, pinapalaki. Yung mababa, ang laki, ang daling patawarin. Si Jesus, hindi ninakawan ng pera si Jesus. Pinagbili para patayin. Ganong katindi yung pagkakamali ni Judas. Meron bang nagkamali sa iyo? Simula nung magkamali siya, lumayo ka na? Nagbago ka na? Tinuldukan mo na yung relasyon? Paano lalawak ang kingdom ni Lord? Paano mo mapapakita ang love ni Lord kung ikaw mismo hindi marunong magpatawad? Paano maniniwalang merong Kristo na mapagpakumbaba kung ikaw mismo hindi marunong magpakumbaba? Ano sabi sa Bible? Love does not keep a record of wrong. Amen! Ipahiya natin ang kalaban. Huwag nating biyang puwang ang kaaway. Pag ang pride, pinanatili natin, kamukha po ni Lucifer na nagtanim ng rebellion because of pride. Binagsak siya, naging Satanas siya. Ang mga taong pride, napakaganda ng kalalagayan. Pero dahil hindi marunong magpakumbaba, binabagsak. Real love has a lot to do with sacrifice. Jesus did. He took the form of a servant. Nagpakababa siya. Naging alipin siya. Para maabot tayo. That is the meaning of real love. Pinaglingkuran niya yung hindi karapat-dapat. At kahit nagkakamali tayo, kahit millions of times we failed the Lord, hindi pa rin siya tumitigil ang magmahal sa atin. Sa katunayan, ikaw ay naggising ngayon dahil mahal ka ng Panginoon. The mere fact that you're alive right now, it shows that God loves you despite ng mga pagkukulang, ng disobedience. Grabe yung pag-ibig ni Lord. Papatawad. Hindi lang second chance and third chance. Unconditional. Sacrificial ang kanyang pag-ibig. Pangatlo po, value our brethren. Ito'y tanda ng kahangdaang maglingkod sa mga kapatid. We must be ready to serve our brethren in Christ. Verse 6, I tell you the truth. No servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Ang sabi ni Rick Warren, the only way you can serve God is by serving other people. Kaya nga sabi sa Isaiah 58 verse 10, feed the hungry, help those in trouble, then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as the day. Wow! Maturity begins to grow when you can sense
your concern for others outweighing your concern for yourself. Kaya napaka-powerful ng Ephesians 6:7. Sabi niya, serve wholeheartedly as you were serving the Lord, not men. Kung yung mga taong pinaglilingkuran mo ay hindi mo nakikita yung balit at yung expectation mo hindi nila nagagawa, kung silang paglilingkuran mo, baka huminto ka. Pero sabi dito, as you serve people, you serve the Lord. So kahit hindi niya ginagawa yung dapat na resulta na ine-expect mo, hindi ka hihintong magsiserve kasi si Lord ang siniserve mo through that person. Serve Christ. So ang mindset natin, kaya na mga care group leaders dito, na napakabait na mga cell members nyo, you are serving them. Okay? But really, you're serving Christ. Hindi mo ginagawa sa kanila. Ginagawa yan para kay Kristo. Kahit anong maging makita mo sa kanila, hindi natitinag yung paggawa mo ng mabuti at paglilingkod sa kanila. Hindi ka nag-give up. Panghuli po, embrace God's command. Nangangahulugan ito ng daan ng pagpapala. This is the key to experience God's blessing. Verse 17. You know these things? Now, do them. This is the path of blessing. Ang sabi sa Proverbs 3:27, never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. Proverbs 11:25, the generous prosper and are satisfied. Those who refresh others will themselves be refreshed. 4 important lesson from Jesus' example in washing the disciples' feet. Number 1, love like Christ. Offer Christ ministry. Value our brethren. Embrace God's command. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sa isang tahimik at personal na panalangin, meron ba tayong dapat abutin? Isa lang tao na kailangan ng tulong mo. Kailangan ng serbisyo mo. Sino siya? Nagpapagamit ka ba kay Lord? Meron mang dapat ayusin na relasyon? Heavenly Father, we pray, give us the grace to love and serve like Jesus. As we sing this song, tinatawagan ko pong mga communion ushers, tayo pong lahat ay tumayo. And let's make this song our prayer. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way. Hallelujah, hallelujah. Entering into your presence, Holy Spirit. to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you,
to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Hallelujah. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'm on. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus. My Jesus, my Lord, you're the love of my Love you, life. love you, love you, Jesus. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race now. Oh God, Holy Spirit, let your will be done. Make me a servant, But my heart is good. clinging to the Cross I'll follow. My Jesus, my Lord, You're the love of my wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Be a servant, My heart's ever through. clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y ipinagkanulo ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito
ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Walang sapat na pasalamat. Ialay man namin ang aming buong buhay para bayaran ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kamanghamanghang pag-ibig ang iyong ipinakita sa bawat isa sa amin. Kaya nga as we take the bread and the wine, we pray with the Holy Spirit that we will have the heart of a servant, that we will be like Christ in our love and service. Change our heart, Heavenly Father. We surrender our own will. Amin pong winawasak ang anumang kataasan sa aming buhay. Aming sinusuko ang anumang galit, tampo at hinanakit. We choose love. We choose Jesus. We choose humility in the name of Jesus. At kasabay po nito, Panginoon, sa lahat ng merong karamdaman, sa pamamagitan ng iyong dugo, ng iyong sugat, kami nagsigaling na. I pray magkaroon ng instant healing right now. Sa mga kapatid kong naririto na meron silang mga mahal sa buhay na may sakit, we activate our faith and declare the healing presence of God in Jesus' name. Ang himala, ang pagpapala, ang tagumpay ay aming matatanggap. In Jesus' mighty name, tayo pong lahat ay kumain. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay uminom. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's sing this song for the last time. Hallelujah! Jesus, my Lord. Make me serve that my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Follow you. Taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you. The Lord keeps you. The Lord makes His face shine upon you and give you peace. Pagpalain ng Panginoon ang iyong trabaho. Pagpalain ni Lord ang iyong business. Pagpalain ni Lord ang iyong pamilya. God bless you with an obedient heart. Pagpalain ka ng Panginoon ng tagumpay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody will say,